Hello everyone! Welcome na naman dito sa ating YouTube channel, Tagalog Recap. Kung nangyari na bago pa lang kayo sa ating channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like sa ating video. Kung saan isang kwento na naman ang ating bibigyan pansin. Kaya sit back and enjoy. Noong 1959, isang batang babae na nagngangalang Lucinda na isang loner ay nasa paaralan. Oras ng paglalaro, ngunit siya ay malayo sa ibang mga bata. May mga tinig na bumubulong sa paligid niya. Ang kanilang guro, si Miss Taylor, ay dumating upang tapusin ang oras ng paglalaro. Kailangan niyang tawagin si Lucinda ng hiwalay dahil hindi ito kikilos. Pagkatapos, ang guro ay nasa harap ng klase, pinaalalahanan sila na bukas ay opisyal na araw ng pagbubukas ng paaralan. Sinabi niya na ipinagdiriwang ng paaralan ang pagbubukas nito sa pamamagitan ng isang kompetisyon, kung saan ang mga estudyante ay magdodrawing ng larawan ng kung ano ang sa tingin nila mangyayari sa hinaharap. Ang mga bata ay nasasabik at nagsimula sa iba't ibang bagay, maliban kay Lucinda Embry, na ginabayan ng mga bumubulong na tinig upang punan ang kanyang papel ng sunod-sunod na mga numero. Bago niya maisulat ang mga huling numero, natapos na ang itinakdang oras para sa gawain at kinuha ni Miss Taylor ang mga guhit ng mga estudyante. Ang mga gawa ay iniimbak sa isang time capsule na bubuksan makalipas ang 50 taon. Kinabukasan, sa pagbubukas ng William Dowse Elementary School, tinanggap ng punong guro ang lahat at inanunsyo ang paglilibing ng time capsule. 50 taon mula ngayon, huhukayin ito ng kanilang mga inapo. Pagkatapos may libing ang time capsule, napansin ni Miss Taylor na nawala si Lucinda sa kanyang kinaroroonan. Ang mga kawani ay nagsimulang tawagin ang kanyang pangalan, hinahanap siya sa loob ng paaralan. Bumaaba si Miss Taylor sa hagdan at nakarinig ng ingay sa likod ng isang pinto. Sa pagbukas ng pinto, natagpuan niya ang takot na si Lucinda na may dugo sa kanyang mga kamay. May mga isinulat siya sa pinto gamit ang kanyang mga daliri. Ito ang mga natitirang numero na hindi niya natapos isulat noong nakaraang araw. Siya ay mukhang takot at hiniling sa guro na patigilin ang mga bulong. Lumaktaw ng 50 taon sa kasalukuyan ng pelikula. Isang astrophysicist na nagngangalang John ay nahihirapan kontrolin ang kanyang depresyon pagkatapos mawala ang kanyang asawa. Hirap siyang maniwala na may kahulugan pa ang buhay matapos mamatay ang kanyang asawa sa isang aksidente sa sunog. Mayroon din siyang anak na lalaki, si Caleb, na hirap din makabangon. Kinabukasan, sa paaralan ni Caleb, inanunsyo ng kasalukuyang punong guro ang pagbubukas ng 50 taong gulang na pamana, ang time capsule, na inilibing 50 taon na ang nakalilipas. Tinawag niya si Miss Taylor, ang parehong guro mula 50 taon na ang nakalipas, upang gawin ang mga karangalan. Binuksan ang kapsula at ang mga bata ay tumanggap ng isang sobre bawat isa. Natanggap ni Caleb ang liham mula kay Lucinda at binuksan upang makakita ng mga numero sa papel sa halip na guhit tulad ng iba. Habang tinitingnan ng papel, nagsimula siyang makarinig ng mga bulong mula sa lahat ng dako at napansin ang isang figura na nakatayo sa malayo mula sa paaralan, ngunit nawala ito nang tingnan niyang muli. Sa bahay, sinubukan ni Caleb na humingi ng pahintulot na pumunta sa bahay ng isang kaibigan para sa sleepover. Habang nag-uusap, napansin ng kanyang ama ang papel mula sa paaralan at tinanong siya tungkol dito, hindi niya dapat ito dinala pauwi. Pagkatapos mailagay ni John si Caleb sa kama, nagsimula siyang maging curious tungkol sa listahan ng mga numero. Aksidenteng nilagay niya ang isang baso ng whiskey sa ibabaw nito at nag-iwan ito ng bilog sa paligid ng mga partikular na numero. Isinulat niya ang isang set ng mga numero sa isang whiteboard at mabilis niyang napagtanto ay nangangahulugang Setyembre 11, 2001. Ang pag-atake sa Twin Towers sa New York City na pumatay sa 2,996 katao na tugmang-tugma sa mga numerong ito. Siguradong isa lang itong pagkakatuon, inilagay niya ang lahat ng mga numero sa whiteboard at nag-imbesti pa. Natuklasan niya na ang listahan ay puno ng katulad ng mga bagay, mga petsa, taon, at mga buhay na nawala sa mga tiyak na trahedya tulad ng pagsabog, pagbagsak, lindol, bagyo at iba pa. Ang mga ito ay nakalista sa pagkakasunod-sunod mula noong 1959. Gumamit siya ng pulang bilog para sa petsa ng trahedya at asul para sa bilang ng mga namatay. Ngunit may ilang mga hindi nakabilog na numero na hindi niya mawari kung ano ang ibig sabihin. Kaya kinabukasan, kinausap ni John ang isang kasamahan, si Phil, tungkol sa mga numero sa papel. Ipinaliwanag niya na bawat set ng mga numero ay tumutugma sa isang malaking sakuna sa petsa at bilang ng mga namatay at
at ang mga hula ng mga numero ay naging tumpak, kahit ang petsa ng pagkamatay ng kanyang asawa ay nandiyan din. Sinabi ni John sa kanya na may 3 set ng mga numero na hindi pa nangyayari. At ang isa sa mga ito ay nagpapakita na 81 katao mamamatay sa isang lugar, bukas. Tumanggi si Phil na maniwala dahil masyado itong baliw para maging totoo at iniisip niyang ang mga numero ay mga pagkatuon lang dahil may mga hindi nakabilog na numero sa papel na tila walang kahulugan. Hinihinala niya may nagbibiro kay John. Nagsimulang maghanap ng karagdagang detalye si John. Pumunta siya kay Miss Taylor na guro ni Lucinda noong 1959 nang inilibing ang time capsule. Gusto niyang tiyakin ang pagiging tunay ng liham. Kinumpirma ni Miss Taylor na ito ay orihinal at sinabi kay John ang tungkol kay Lucinda na nagkamot sa pinto pagkatapos ilibing ang kapsula at ang kakaibang mga pangyayari sa paligid nito. Ipinahayag ni John ang kanyang pagnanais na makilala si Lucinda, ngunit nalaman niyang namatay na si Lucinda dahil sa overdose ng droga ilang taon na ang nakalipas. Sa bahay, habang sinusubukang makipag-ugnayan sa telepono, nakita niya ang ilang kakaibang lalaki na dumating sa bakuran sa isang kotse. Lumapit si Caleb sa kotse at binigyan siya ng mga kakaibang lalaki ng isang bato nang hindi talaga nagsasabi ng kahit ano. Siyempre, ikinagulat ni John. Pinapaalala niya kay Caleb na lumayo sa mga estranghero at pinapapasok siya sa bahay. Habang naghahanap sa internet tungkol sa pagkamatay ni Lucinda, nagulat siya nang dumating ang kanyang kapatid na si Grace. Gusto ni Grace na bisitahin ni John ang kanilang pamilya dahil matagal na niyang hindi kinakausap ang kanyang ama. Ngunit tumanggi siya. Mahirap ang relasyon ni John sa kanyang mga magulang dahil sila ay lubos na relihiyoso at si John ay isang ateista. Kinabukasan habang papunta si John para sunduin si Caleb mula sa paaralan, naipit siya sa trapiko. Sinubukan niyang maghanap ng alternatibong ruta ngunit walang mapuntahan. Tinitingnan ng mga coordinates sa kanyang GPS na pagtanto niya ang mga numerong hindi niya mabigyan ng kahulugan sa listahan. Ay mga coordinates ng lahat ng lokasyon kung saan magaganap ang mga trahedya at siya ay nasa eksaktong lokasyon. Iniwan niya ang kanyang kotse upang malaman kung bakit nakabara ang kalsada. Habang nakikipag-usap sa pulis, nangyari ang prediksyon. Isang eroplano ang bumagsak sa lupa, maraming tawang nasunog at namatay habang siya ay tumutulong. Bumalik siya sa bahay habang hirap pa ring paniwalaan ang nangyari. Nag-online si John upang maghanap ng impormasyon tungkol sa aksidente at nalaman niyang 81 katao ang namatay. Sa gabi, isang kakaibang lalaki ang pumasok sa silid ni Caleb. Nagising si Caleb at ipinakita sa kanya ng estranghero ang isang pangitay ng lahat ng bagay na nasisira habang tumatakbo ang mga hayop para iligtas ang kanilang mga buhay. Sumigaw si Caleb. Tumakbo ang kanyang ama papasok sa silid at binuhat siya mula sa sahig. Nakita ni John ang kakaibang lalaki sa labas ng bintana habang hawak si Caleb at tumakbo siya palabas upang hanapin ito. Ngunit nawala na ito. Kinabukasan, sinundan ni John at ng kanyang anak ang isang babae at ang kanyang anak na babae patungo sa museo. Sa museo, nakilala niyang babae at nagpakilala sila. Siya si Diana, anak ni Lucinda. Ipinaliwanag ni John na sinundan niya ito upang magtanong tungkol sa kanyang ina. Nainis si Diana sa pagbanggit ni Lucinda. Ipinaliwanag ni John na nagkatotoo ang prediksyon ni Lucinda at may 2 na lang natitira at ang huling isa ay mangyayari 3 araw mula ngayon sa October 19 at 33 katao ang mamamatay. Kailangan niya ng tulong ni Diana. Gayunpaman, umalis si Diana kasama ang kanyang anak na si Abby at sinabi niyang hindi niya siya matutulungan. Sa bahay, may balita ng posibleng teroristang atake. Hinanap ni John ang lokasyon ng susunod na sakuna gamit ang GPS coordinates. Natagpuan niya ang lokasyon, isang subway station, at sinubukang balaan ang mga pulis. Nagpunta si John sa subway station at hinabol ang isang lalaki na inakala niyang terorista papunta sa tren. Sinundan sila ng mga pulis. Natuklasan nilang ang lalaki ay isang magnanakaw lang ng CD. Umandar na ang tren, ngunit nakita nila ang isang na-derail na tren na paparating at nagkagulo habang sinusubukan ng lahat na makatakas. Maraming tao ang namatay na tugma sa prediksyon. Ang susunod na eksena ay nagpapakita ng mga nakaligtas kasama si John na lumalabas mula sa mga guho at ang mga pulis at bumbero ay tumutulong. Pagbalik sa bahay, nagulat siya na makita si Diana at ang kanyang anak na naghihintay sa kanya. Sinabi ni Diana kay John na ang huling sakuna sa listahan ay sa October 19th, ang araw na sinabi ni Lucinda na mamamatay siya.
Ayaw ni Diana pag-usapan ito nung una dahil kinumuhian niya ang ideya ng pag-alam kung kailan mamamatay ang isang tao. Nagdesisyon si Diana na dalhin si John sa dating bahay ni Lucinda, isang luma at abandonadong gusali kung saan nagtatago ang kanyang ina mula sa lahat. Pagdating nila, napagtanto nilang ang huling mga numero sa listahan na sumunod sa petsang October 19 ay hindi mga numerong 33 kundi ang baligtad na mga letra ng EE na sa tingin nila ay mga inisyal ng isang pangalan. Sa bahay, hinanap ni John ang silid ni Lucinda kung saan natuklasan nila na ang EE sa huling prediksyon ay nangangahulugang lahat ay mamamatay. Nakakita rin siya ng maraming itim na bato sa bahay, katulad ng natanggap ni Caleb. Sa labas, si Caleb at Abby ay nasa kotse at naghihintay na bumalik sina John at Diana. Pareho silang nakarinig ng mga bulong at nakita ang mga kakaibang figura. Tinawag sila ng mga bulong na lumapit. Halos makuha na si Abby, pero ginamit ni Caleb ang busina ng kotse para humingi ng tulong. Tumakbo sina John at Diana papunta sa kanila ngunit wala na ang mga estranghero. Nakita ni John ang isa sa kanila at hinabol ito. Nang maabutan niya ang lalaki, tinanong niya kung ano ang gusto nito, ngunit binuksan ng lalaki ang kanyang bibig at isang napakaliwanag na ilaw ang lumabas mula dito at naglaho siya. Bumalik sila sa bahay ni John at hindi makapaniwalang napredikta ng ina ni Diana ang kamatayan ng lahat kinabukasan at ito na ang huling gabi nila na magkakasama. Kinaumagahan, nagising si John at nakita ang guhit ni Abby. Bigla niyang napagtanto na ang huling sakuna ay may kinalaman sa araw. Natuklasan ni John na ang huling prediksyon na mangyayari kinabukasan ay may kaugnayan sa kanyang pananaliksik tungkol sa mga super flares mula sa araw na tatama sa natitirang bahagi ng solar system at sisira sa lahat. Agad siyang pumunta sa observatory at sinuri ang mga bagong datos ng araw na nagpapakita ng abnormal na antas ng solar radiation. Inisip niya na maaring maganap ang isang malaking solar flare at iyon ang magiging sanhi ng pagkasira ng sangkatauhan. Bumalik sa bahay ni John, naghanda sila upang magtago sa isang underground cave kung saan naglalaro si Diana noong bata pa siya. Panahon na para umalis. Tinawag niya si Caleb, ngunit nakita niya itong nagsusulat ng listahan na katulad ng kay Lucinda. Mula sa sinusulat ni Caleb, naramdaman niya na ang isinulat ni Lucinda sa pintuan, 50 taon na ang nakalipas ay mahalaga sa huling prediksyon. Kaya bumalik sila sa paaralan. Hindi mapakali si Diana at gustong makarating agad sa mga kuweba bago dumating ang kapahamakan. Kaya kinuha niya ang mga bata at nagmaneho papunta sa mga kuweba. Natapos ni John ang mga numero mula sa pintuan at inisip niyang ito ang mga coordinate kung saan sila makakaligtas sa sakuna. Ngunit paglabas niya, wala na ang lahat kaya hinabol niya sila. Huminto si Diana sa isang gasolinahan. Sa gasolinahan, nakita niya ang anunsyo ng gobyerno na may paparating na kapahamakan at lahat ay dapat magtago, mas mabuti sa ilalim ng lupa. Tinawagan ni Diana si John upang sabihing nasaan sila. Sinabi ni John sa kanya na ang ligtas na lugar ay maaring nasa lumang bahay ni Lucinda ayon sa mga coordinate. Ngunit tatakot si Diana at tumangging pumunta doon. Habang nasa telepono pa, kinuha ng mga estranghero ang kanyang kotse kasama ang mga bata. Ninakaw din ni Diana ang isang kotse at sinubukang habulin sila. Ngunit nabangga siya sa isang truck. Nabali ang kanyang leg at namatay siya sa harap ni John, eksaktong hating gabi ayon sa prediksyon ng kanyang ina. Nagmaneho si John patungo sa abandonadong bahay ni Lucinda at sinundan ang daanan papasok sa gubat. Nakakita siya ng maraming itim na bato roon. Sa wakas nakita niya ang isa sa mga kakaibang lalaki at tinakot na babarilin ito. Pinatigil siya ni Caleb at sinabi sa kanyang ama na pinoprotektahan sila ng mga estranghero sa lahat ng oras at kailangan nilang sumama sa mga ito upang maligtas. Lumabas na sila ang nagpadala ng mga mensahe tungkol sa mga pangunahing sakuna upang subukang iligtas ang sangkatauhan mula sa ganap na pagkawasak. Ipinakita nila ang isang arko sa kalangitan. Namangha si John, panahon na upang umalis. Ngunit papayagan lamang ng mga estranghero ang mga bata na sumama sa kanila. Ang mga pinili lamang ang dapat sumama. Umiiyak si Caleb, nagpaalam si Caleb at ang kanyang ama. At ang mga lalaki ay naging maningning na mga katawan at umalis ang arko. Sa kalangitan, maraming ganong arko ang dumating sa iba't ibang lugar sa mundo at sila rin ay umaalis. Nagising si John kinaumagahan sa lupa. Tinahak niya ang magulong lungsod patungo sa bahay ng kanyang pamilya. Sinalubong siya ng yakap ng kanyang kapatid na bae at sinabi niyang ligtas si Caleb. Pumasok siya sa bahay at niyakap ang kanyang ama.
pagkatapos ang kanyang ina at sumama ang kanyang kapatid sa isang grupo ng yakap. Sinimulang sirain ng solar flare ang lahat at sila ay kasama sa kanilang grupo ng yakap. Sa pagtatapos ng pelikula, inilapag ng Arko ang mga bata sa iba't ibang lugar at umalis. Tumakbo sina Caleb at Abby sa bukid patungo sa isang malaking puno.